gusto mo malaman what you own or assets ng business mo, click mo lang to, lalabas na dyan lahat ng mga accounts mo. Cash in bank, cash on hand, accounts receivable, mga non-current assets. So meron siya ditong total sa gilid. Gusto mo malaman magkano yung mga utang ng negosyo mo, click mo lang yung what you owe. Then, your net worth, capital withdrawal, net income, current year, cumulative profits. Tapos pag click mo yung isang account dyan, for example, cash in bank, makikita mo highlight naman. Ibig sabihin yan, papasok yan sa ledger. Yan, ito yung cash in bank. Ito na yung movement ng cash. Tapos, pwede mo i-compare, let's say, multi-period, 4 months. Ito na itsura niya per month. March, February, January, December. Yan. Tapos lahat yan pwede mo i-click para pumunta ka dun sa ledger ng cash. Yan. Tapos pwede mong tanggalin yung notes group para sa notes to FS. Pwede mo rin ilagay decimals. Lahat ng data na yan galing dito sa general journal, cash disbursement book, cash receipt, spreadsheet. So yung data entry dito sa spreadsheet, pero yung report natin parang accounting system siya. Tuturo ko kung paano to gamitin sa continuation ng bookkeeping super challenge natin ngayong Saturday 6 PM. Lahat ng batch 1, batch 2, and batch 3 bookkeeping challenge enrollee, kasali na po kayo. Yung mga gustong mag-enroll pa, humabol para makasali sila, ang pag-uusapan natin ay retail, merchandising industry, online seller, physical store na may physical product. For complete details, mag-message ka lang sa EasyTax.ph at ibibigay ko na yung complete instructions sa'yo. Or sumali ka dito, EasyTax.ph Business Community, tapos click mo yung featured post. Nandito yung instructions kung paano ka makaka-access. Avail ka lang ng any training or course bundle dyan. Ibibigay ko na sa'yo for free itong EasyTax bookkeeping system. Mag-comment ka lang below, super, para ma-approve ko agad yung request mo. Kita-kits inside, I hope yumaman tayong lahat.